Kinarga ang anak niyang si Nika para ilayo ito sa mga putyukan. Talagang may Kaya na sobrang tayo. meters. Punan. Oo na to. Nahayang siya sa kong likod. Dito ka lang ha. Huwag ka alis. Oh, Para hindi papakinan kagat ng putyukan, tinakpan ni Emma ng dahon ng katawan ng nanghihina na niyang ang anak. preto kasi yung pluta. Ang Ito ba pa siya? Hindi pa yung At ulam. saka siya nagpahabol sa mga putyukan sa pag-asang layuan ng mga ito si Nika. Talagang siguro po mga Ayan. 20 meters. Ito ko nindap. Nako kay Murag paminaw ginagod. Wala. Ang ginagsan na kumakaya. Singgit ko, ingon ko ang bata dito sa may pangpang nahayang asin nga daghan siya sa itong nga naglagom ang bata. Islita lang. Yan ka naman diri. Tapos diri. Pamislit na ko na siya sa side kani diri na side paak na ko na diri na side si MPN. May reaction ba nga singgit na siya tingwad siya. show. Ano ang kail ba? Naguyod. Giguyod. Patay na din siya. Naguyod Lord. Ayaw yung taong Lord. Naguyod Lord. Makalipas ang 15 minuto, umating ang saklolo. Tawid. Ay doko kul. Ay doko. Ay kunsa ay kunsa. Ay gid dapat sa sensor. Tanaw na ko ni Manuel, doon siya katingdog. Bili. Ayaw yung mga sinika ang nahayo. Abot na mo ito, gigunitan ni Walalan nga, ang bata ang iyang bulso niya. Wala na lumitik. Hirap naman yan. Agad nilang ibinaba sa bundok ang mag-ama para maisugod sa ospital. Pero pagdating sa ospital, si Nika, idineklara na dead on arrival. Ay, kawawa naman diyo. Kaya nagataputukan diyo. Lord. Sakit eh. Tapos ay luwa ko na. Ang kaso ni Nika is isang severe anaphylactic shock po. Possible po Alam ng ko, di. allergies sa given. If nagkakaroon ng anaphylactic shock, posible itong mamaga. Ihirapan tayong huminga at kawalan ng hangin or oxygen sa katawan ng tao. Sakit man tuod nga ingan to nakitabo sa mga pero wala mo ko tuyo. Disgrasya yun. Ilang araw matapos ang insidente, bakas pa rin ang mga kinamok ng mag-asawa sa pag-atake ng putyukan. Ito yung mga pantalya mo. Ito. Yan. Ito sa gilid. Yan. Kahit sa kamay ko, ito. Dito sa likod, mayroon din kinagat. Kahit na dito, mayroon din ito. So, katulad time, sakit yun kay kan mura siya ganang injection na Sili, nila. ito kong sili. Kitabangan og inject, anak. Kani mo na yung napinakan sa utukan, sa mga liyong, katong sa ulotan, puno. Tapos napigay sa kabok kung nakasulod sa ilalim sa kong dalunggan. Wala ko dyan siya nakuha at karoon. Ang bisuri dahilan yung sakit ko ng ulo. Ay gid dapat sa sensor. Pero bakit nga ba sila inatake? Dami ko naman yun. Oh. Grabe. Kaya. Kadiri. Pinaplan tayo ng safe na area. Kung may mga dala naman tayo na mga bisod, Kasama ang mga kawani ng barangay at ng MDRRMO o ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, inakyat ng aming team ang bukid ng pinangyarihan ng insidente. Noon pa man daw, napansin na ni Emma ng bahay Naulam ng namin. putyukan. Grabe. Sa isang puno malapit sa kanilang kubo. Ano akong kubo, dili ako ang misis sa bakong bata. Kung anak mo may balay dito. Ayon sa isang entomologist o masarap eksperto na. sa mga insekto, Sarap na yan. ang umatake kina Eman, tinatawag na Philippine Giant Honeybee. Isa raw sa pinaka-agresibong species ng bubuyog. One of the most aggressive, defensive na mga honeybees in the world. Usually, nandun siya sa mga rural areas. Foods. Hindi nawawala yung sili. May food source sila. Pag nag-sting siya, maglalabas siya ng venom and yun yung magkukos ng reaction sa balat mo. Katakot siguro. So, ingon nga naman. Ay, labtan na sila kung sa dinha. Kay layo ra pong bayan ni sa among uma. Kasi sa baho doon ako. Murag diha no, naka-ako ko kay Baksew. pressure sa amin akong pangminaw. Padulong gikan sa kuha. Murag straight yun dito sila ha. Yung Sili, hinahanap ng mga sili. bubuyog na umatake sa kanila ay galing sa isang hive na may honey.
maliit yung possibility na dahil sa pawis yung dahilan kung bakit na-attract yung mga bees. Kasi ibang klase ng bubuyog yung na-attract sa pawis. Yeah. Pagka ikaw ay inaatake ng or pinuntahan ng mga bubuyog, no, at sinimulan mag-sting, ang pinakamaganda pa rin gawin ay huwag gumalaw or kumilos. Nila naiisip na natatakot ka sa kanila eh. Ang naiisip nila, inaatake mo sila. No, minimal movement para makalma lang din yung mga bubuyog, hindi nila isipin na inaatake mo sila. So, eventually, titigil sila. Ilan lang sa mga Nandiyan pala yung baso mo eh. party ng barangay namin, ang mga bubuyo. Wala pong katakot yung barangay. Kung mayroong mga insidente, pagbigay alam. Mga 10 years na kung pamuhagay yun. Natingala gani kung ang kutiyo ka ng kapatay. Ako, dili ko mahandog ng mukhang. Ang tingnan nito. Pumpkin. Ang bahay ng mga bubuyog, pinuwag na rin. Kuha na atlet sa city. Tapos ang balay, wala lubos daw. Gidala nila ang balay dito sa balay ko na mo. May pag-aaral nga na kapag naging extinct ang mga bees, extinct din yung tao kasi magkakaroon tayo ng problema sa food supply natin. So very important sila. And we have to learn to coexist with them. Itong Lunes, nilipitan sa Mita. Gusto mo prito? Tama lang. Sabaw, sabaw ang pakyaw. Sabaw. May dapat pagkasukan. Samantala, minabuti na rin ang Hanggang matapos na yan, boss. Original yan. Sa espesyalista si Eman. Ginamitan si Eman ng otoscope. Marunong mo, kita ka sa foreign body. The patient claims that he was attacked by a swarm of bees. Merong possibility na may pumasok sa ear canal. Pinataka ng mineral oil ang tenga ni Eman at saka sinungkit ang naroon gamit ang tinatawag na alligator ear forceps. Sige, kita raw. Okay, nagtapata naman ako. Tayo nakuha ko, gamay ang kaayo. Sherry pala ginagahawak ng ATM ng kapatid Kaya niya. mo ron or dili? Hinawakan na ni Irene ang ulo ng kanyang mister na hindi ito gumalaw. Tanah ko, yun. Oh? Sige, kita raw. Napunta sa utak yan eh. The patient cannot tolerate the procedure, we abort the procedure. 95%. Ang naiwan. Yung bubuyog, pasok niyan doon, ang sting niyan nasa puwet. Kaya wala siyang daramdaman except for the parang mahinang paninig niya, magkaroon ng abscess. Tagan o tambal para sa pain, para sa swelling, para sa infection, antibiotic. And then we try again. Pag dili madala, then sa operating room talaga. I-delay na isang linggo doesn't mean that this will cause permanent damage to the eardrum. Ligtas naman dahil for now, insekto po is hindi na buhay, hindi na gumagalaw. Bisan ba og libre ang ako ang operation, si Bako kung di operation nga may tabo. Gusto lang yun, gihapon ako manual lang. Bugat sa kong side na operahan ko, ako alam, gamay ra kang librensya sa ako ang kalunggan niya. Ang mas ikinatatakot daw ni Eman, hindi ang siya'y Yes, no. mapingi,